Sa gitna ng mga nagdaang buwan, naging laman ng balita at diskusyon ang issue ng flood control projects ng pamahalaan. Mga proyektong dapat sanay nagsisilbing proteksyon laban sa matinding pagbaha. Ngunit ngayoy nababalot ng intriga, kontrobersya at aligasyon ng katiwalian. Ngunit higit sa lahat, isang karumal-dumal na insidente ang nagbukas ng mata ng publiko, ang pamamaslang sa isang kontraktor ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa mga ulat ng pulisya, tinambangan ng riding in tandem ang naturang kontraktor sa mismong lansangan. Walang babala, walang pagkakataon para makaiwas. Isang brutal na pamamaslang na agad nagbigay ng tanong sa marami. Konektado ba ito sa mga anomalya sa proyekto? Kung oo, sino ang nasa likod at ano ang motibo? Sa isang iglap, ang issue na dati umiikot lamang sa usapin ng irregularidad at bidding ay nauwi sa mas mabigat na larawan ng karahasan. Para sa ilan, malinaw ang mensahe. Kapag pera ng bayan at kapangyarihan ang nakataya, buhay ng tao mismo ang maaaring maging kapalit. Habang patuloy ang investigasyon, tumitindi ang panawagan mula sa iba't ibang sektor. Mula sa mga lehislador, mga watchdog group hanggang sa mismong palasyo na higpitan ang regulasyon, panagutin ang mga mapanlinlang na kontratista at linisin ang bulok na sistema. Sa panahong ito, nakasalalay hindi lamang ang integridad ng Department of Public Works and Highways, kundi pati ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Ito ang simula ng isang masalimuot na kwento, isang seryeng maglalantad ng laban para sa katotohanan, katarungan at pananagutan sa gitna ng proyekto na dapat sanay para sa kaligtasan ng publiko, ngunit ngayoy binalot ng dugo at pagdududa. Matapos ang kontrobersyal na pamamaslang at ang pag-usbong ng mas malalaking katanungan, agad namang sumiklab ang panawagan para sa reforma. Isa sa mga pinakaunang nagsalita ay si Senator Vicente Sotto na mariing binigyang diin na kulang ang kasalukuyang parusa laban sa mga kontratistang mapapatunayang lumabag sa regulasyon. Sa ilalim ng umiiral na patakaran, isang taon lamang na pagkaban ang ipinapataw sa mga kontraktor na mahuhuling sangkot sa anomalya. Ngunit para kay Senator Sotto, napakagaan ng parusang ito, lalo't bilyon-bilyong piso ang kinikita ng mga kumpanyang ito mula sa kaban ng bayan. Isang taon lang, wala yang silbi. Pagbalik nila, maari na ulit silang makakuha ng kontrata at tuloy pa rin ang ligaya, sabi pa niya. Dito pumapasok ang kanyang panukala, ang pagpapataw ng mas mabigat na kaparusahan. Hindi na isang taon, kundi 5 taong ban. Para sa kanya, ito'y hindi lamang magsisilbing parusa, kundi magsisilbing matinding babala sa mga susunod pang magtatangkang mandaya. Sa loob ng 5 taon, mawawalan ng milyon-milyong kita ang mga kurakot na kontraktor. At higit sa lahat, mabibigyan ng pagkakataon ang mas malilinis at tapat na kumpanya na makakuha ng kontrata. Ngunit sa kabilang banda, may agam-agam din ang iba. Sapat ba ang 5 taon? Hindi ba't maaaring makahanap pa rin ng paraan ang mga malalaking kumpanya, gaya ng paggamit ng iba't ibang dummy corporations para makabalik sa bidding? At higit sa lahat, susuportahan ba ng palasyo ang mas mahigpit na panukalang ito? Ayon sa Malacanang, bukas ang Pangulo sa lahat ng hakbang na magpapalakas sa integridad ng public bidding at pagpapatupad ng proyekto. Subalit mariin nilang idiniin, hindi sapat ang panukala kung wala ring matibay na pagpapatupad. Kaya't kasabay ng panawagan para sa mas mabigat na parusa, nananawagan din ang taong bayan ng transparency at accountability sa lahat ng antas, mula sa kontraktor hanggang sa mga opisyal ng gobyerno na pumipirma at pumapabor sa mga proyekto. Para sa mga Pilipino, malinaw ang hiling. Tigilan na ang pagbibigay ng gantimpala sa mga kurakot at simulan ang pagbibigay ng parusa na tunay na ramdam ng mga nagkakasala. Ang usapin ngayon, kung may matinding anomalya at karahasan ng nagaganap sa likod ng mga flood control projects, handa ba ang pamahalaan na itaya ang lahat para linisin ang sistemang matagal ng bulok? Habang tumitindi ang kontrobersya, agad namang nag-utos ang Pangulo sa Philippine National Police na seryosohin at tutukan ang investigasyon kaugnay ng anomalya sa mga flood control projects. Anya, anumang krimen na may kaugnayan sa mga proyekto, mula sa panunuhol hanggang sa pandaraya o kahit karahasan, ay hindi dapat palampasin. Kasabay nito, naging aktibo rin ang publiko, lalo na sa social media.
Maraming netizens ang naglalantad ng marangyang pamumuhay ng mga kamag-anak ng ilang kontratista, malalaking bahay, mamahaling sasakyan, at iba pang yaman na tila hindi tugma sa opisyal na kita. Ngunit binigyang diin ng Malacanang na bagamat mahalaga ang pagbibigay kaalaman sa publiko, hindi dapat gawing target ang mga inosenteng kamag-anak. Ang pinaka-epektibong paraan, sabi nila, ay ang direktang pagsusumbong sa pamahalaan upang masiguro na ang tunay na may sala lamang ang papanagutin. Dagdag pa rito, malinaw na sinasabi ng palasyo na ang investigasyon ay hindi lamang nakatuon sa mga kontratista. Kasama rin dito ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na may kinalaman sa pagpirma, pagpapatupad at pag-aproba ng mga kontrata. Layunin ng administrasyon na masubaybayan ang daloy ng pondo at matukoy kung may mga anomalya sa pamamahagi nito. Habang isinasagawa ang masusing investigasyon, maraming katanungan ang lumitaw. May sapat ba ang pondo at kapasidad ang gobyerno para sa contingency plans? Kaya nga, sa harap ng mga pagdududa mula sa ilang senador tungkol sa kakayahan ng bansa na mag-evacuate ng malaking bilang ng mga mamamayan mula sa mga apektadong lugar, tiniyak ng palasyo at DFA na may nakahandang plano at walang dapat ipangamba ang publiko. Sa kabuuan, malinaw ang mensahe ng Malacanang. Seryoso ang pamahalaan sa paglilinis ng sistema at ang bawat anomalya, hindi lamang sa papel, kundi pati sa aktwal na implementasyon ng proyekto, ay masusuri. Ang tagumpay ng investigasyon ay nakasalalay hindi lamang sa otoridad ng PNP, kundi sa aktibong pakikilahok ng publiko at sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matiyak na may pananagutan sa bawat hakbang. Habang lumalalim ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects, isa pang mahalagang hakbang ang inilunsad ng pamahalaan, ang malawakang lifestyle check. Hindi lamang mga kontratista ang nasa ilalim ng pagsusuri, kundi pati ang mga opisyal ng gobyerno na may kaugnayan sa mga proyekto. Layunin nito na matukoy kung mayroong mga hindi pangkaraniwang kayamanan o ari-arian na hindi tugma sa lehitimong kita ng isang opisyal. Kabilang dito ang masusing pag-aaral ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng bawat isa. Ayon sa Malacanang, ang prosesong ito ay nasa kapangyarihan ng Ombudsman bilang isang independent constitutional body. Nasa kanila ang mekanismo at desisyon kung paano isasagawa ang masusing investigasyon mula sa simpleng pagsusuri hanggang sa mas malalim na paglilitis kung kinakailangan. Ngunit may tanong, hanggang saan naabot ang lifestyle check? Sa simula, magsisimula ito sa Department of Public Works and Highways. Ngunit maaaring lumawak hanggang sa lahat ng kagawaran sa ilalim ng ehekutibo kung may koneksyon sa anomalya. Ayon sa palasyo, malinaw ang mensahe. Walang ligtas. Kaalyado man o hindi, kung may ebidensya ng katiwalian, may pananagutan. Ang lifestyle check ay higit pa sa simpleng pagbibilang ng yaman. Isa rin itong babala sa lahat ng opisyal at kontratista na ang anumang anomalya o pandaraya ay maaaring humantong sa legal na aksyon. Sa mata ng publiko, ito'y simbolo ng determinasyon ng administrasyon na itigil ang kultura ng katiwalian. Kasabay ng hakbang na ito, binigyang diin ng palasyo na mahalaga ang aktibong partisipasyon ng mamamayan. Kung may nalalaman silang anomalya o hindi tamang gawain, hinihikayat silang magsumbong sa tamang ahensya, direkta sa Pangulo, sa Ombudsman o sa iba pang kaukulang tanggapan. Sa ganitong paraan, hindi lamang malilinis ang sistema, kundi maibabalik din ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno na siyang pundasyon ng isang matibay at responsableng pamamahala. Habang umuusad ang investigasyon, lumutang din ang mga balita tungkol sa posibleng pagbabago sa liderato sa ilang ahensya. Isa sa pinakaunang tinutukan ng publiko ay ang pagbibitiw ni General Torre bilang hepe ng Philippine National Police. Bagamat may mga haka-haka na may kaugnayan ito sa kontrobersya sa flood control projects, malinaw na ayon sa palasyo, ang desisyon ay bunga ng kabuuang pagsusuri sa sitwasyon at may offer na ibang posisyon sa kanya na tinanggap. Kasabay nito, lumutang din ang pangalan ng dating DPWH Secretary na si Sinso, na ayon sa ilang ulat ay nakatanggap ng feelers mula sa palasyo upang bumalik sa DPWH bilang sekretary.
Sa kabila ng mga spekulasyon, mariin na pinananatili ng Malacanang na bukas ang Pangulo sa mga hakbang na magpapalakas sa administrasyon, ngunit hindi isinasara ang posibilidad ng pagbabago kung kinakailangan. Isa pang punto ng interes sa publiko ay ang tanong kung buo pa rin ba ang tiwala ng Pangulo sa kasalukuyang DPWH Secretary, si Secretary Bonoan. Sa ngayon, ayon sa palasyo, nananatili pa rin ang kumpiyansa ng Pangulo sa kanyang gabinete. Ngunit malinaw din na anumang hakbang o aksyon ay susuriin kung may ebidensya ng kapabayaan o anomalya. Bukod dito, ang investigasyon ay hindi nakatuon lamang sa mga kontratista kundi pati sa mga opisyal na may kinalaman sa pag-aproba, pag-supervise at pagpirma sa mga kontrata. Layunin ng administrasyon na masubaybayan ang daloy ng pondo, matukoy ang mga anomalya at tiyakin na may pananagutan sa bawat hakbang. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng palasyo na walang sino man ang immune, kaalyado man o hindi, at ang lahat ng sangkot ay kailangang panagutin sa batas. Para sa publiko, malinaw ang mensahe. Ang mga pagbabago sa liderato ay hindi lamang personal na desisyon ng Pangulo, kundi hakbang din upang matiyak na ang bawat ahensya ay gumaganap ng maayos at seryoso sa paglilinis ng sistemang bulok. Ito rin ay paraan upang ipakita na ang administrasyon ay nakatutok sa transparency, accountability at patas na pag-usig sa mga anomalya sa flood control projects. Kasabay ng investigasyon at mga reforma sa pamahalaan, lumutang din ang iba't ibang akusasyon at kritika laban sa DPWH at sa administrasyon. Isa sa pinakamalakas na boses ay si Senator Panfilo Lacson na mariing binansagan ang DPWH bilang one big criminal syndicate dahil sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Ayon sa kanya, malaki ang posibilidad na may mga kontraktor at opisyal na sangkot sa panunuhol, pag-aabuso sa pondo at iba pang iligal na gawain. Ang pahayag ni Senator Lacson ay nagdulot ng malawakang diskusyon sa publiko. Para sa ilang kritiko ng administrasyon, ito'y patunay na ang investigasyon ay mahalaga, ngunit may iba ring nag-aalala na maaaring mauwi lamang ito sa pampulitikang issue o image cleansing para sa gobyerno. Sa ganitong konteksto, mariin na binigyang diin ng Malacanang na ang investigasyon ay tunay na nakatutok sa anomalya, hindi sa politika. Bukod dito, maraming tanong ang lumitaw. Sino-sino ang mga may pananagutan? At makakasuhan ba ang mga malalaking kontraktor at opisyal na sangkot? Ayon sa palasyo, lahat ng kasabwat o sangkot sa katiwalian ay kasama sa pagsusuri at walang puwang para sa pabor o proteksyon. Kung may ebidensya, tiyak na haharapin nila ang legal na proseso, maging kaalyado man o hindi. Samantala, lumitaw din ang issue ng mga dokumento mula kay Mayor Benji Magalong na naglalaman ng detalyadong talaan ng anomalya sa flood control projects. Kabilang na umano ang listahan ng 57 lehislador na posibleng may kinalaman sa ilang proyekto. Mariin na binigyang diin ng Malacanang na open ang Pangulo sa pakikipag-usap kay Mayor Magalong upang linawin ang mga dokumento at matiyak na maiproseso ng tama ang anumang impormasyon. Sa kabila ng lahat ng kritika at akusasyon, nananatili ang malinaw na mensahe ng palasyo. Ang administrasyon ay nakatutok sa integridad ng proyekto, pananagutan ng mga sangkot at pagtutok sa transparency. Walang sino man ang immune at anumang anomalya ay haharap sa batas. Ang mensaheng ito ay malinaw sa publiko. Seryoso ang gobyerno sa paglilinis at pagpapalakas ng tiwala sa mga institusyon. Kasabay ng investigasyon at mga reforma sa pamahalaan, lumutang din ang iba't ibang akusasyon at kritika laban sa DPWH at sa administrasyon. Isa sa mga tampok na pahayag ay mula kay Senator Tulfo na nagtanong sa DFA tungkol sa isyu ng Taiwan at kung paano umano pinapayagan ng gobyerno ang panggigipit sa bansa sa pangalan ng diplomasya. Mariing ipinaliwanag ng palasyo na ang direktiba ng Pangulo ay malinaw. Diplomacy at rule-based approach ang paninindigan ng bansa. Walang planong pumasok sa digmaan at hindi rin aalis ang Pilipinas sa anumang laban. Ngunit malinaw ang mensahe na may karampatang depensa at contingency plan sakaling magkaroon ng krisis. Ang DFA at iba pang ahensya, ayon sa palasyo, ay may nakahandang plano para sa evacuations at iba pang kinakailangang hakbang, kaya't walang dapat ipangamba ang publiko.
Kasabay nito, muling nilinaw ng palasyo na ang mga puna at alegasyon ng senador at kritiko, lalo na tungkol sa DPWH at mga anomalya sa flood control projects, ay hindi makakaapekto sa hangarin ng administrasyon na magsagawa ng malalim at tapat na investigasyon. Ayon sa Malacanang, lahat ng ebidensya at dokumento, maging mula sa mamamayan o sa mga lokal na opisyal, ay bukas na tinatanggap at sinusuri. Mariing pinanindigan ng palasyo, ang investigasyon ay hindi pampolitika at hindi rin bahagi ng anumang PR stunt. Ito ay tunay na hakbang para tiyakin na may pananagutan sa bawat anomalya at walang sino mang nakaligtas, kaalyado man o hindi. Ang mensaheng ito ay malinaw sa publiko. Sa kabila ng kritisismo, seryoso ang gobyerno sa paglilinis ng sistema at patuloy ang pagtutok sa transparency at integridad sa bawat hakbang ng investigasyon. Habang lumalalim ang investigasyon, lumitaw ang mahalagang papel ng mga lokal na opisyal sa pagbibigay linaw sa mga anomalya. Isa sa pinakamahalagang kontribusyon ay ang dokumento na isinabmit ni Mayor Benji Magalong kay Pangulo na naglalaman ng detalyadong talaan ng umano'y mga anomalya sa flood control projects. Ayon sa ulat, kabilang sa dokumentong ito ang listahan ng 57 lehislador na posibleng may kaugnayan sa ilang proyekto. Mariing binigyang diin ng palasyo na bukas ang Pangulo sa pakikipag-usap kay Mayor Magalong. Hindi mahalaga kung sino ang nagdala ng impormasyon. Ang mahalaga, ito ay makakatulong sa masusing pagsusuri at pagtukoy ng mga may sala. Anumang dokumento o ulat na maipapasa sa Malacanang ay pinapahalagahan at tinitingnan bilang gabay sa tamang proseso ng investigasyon. Bukod dito, malinaw ang mensahe ng palasyo. Ang mga lokal na opisyal tulad ni Mayor Magalong ay may mahalagang papel sa pagbabantay at pagbibigay alam sa pamahalaan. Ang kanilang kooperasyon ay nakatutulong upang mas mapabilis at maging mas tapat ang investigasyon. Sa ganitong paraan, naipapakita rin na ang investigasyon ay hindi lamang sentralisado sa national government, kundi may kolaborasyon sa lokal na pamahalaan. Para sa publiko, ang pakikipag-ugnayan ng mga lokal na opisyal sa Malacanang ay simbolo ng transparency at pagsisikap na malinis ang sistema. Ang bawat detalye at ebidensya ay tinitingnan ng maingat upang matiyak na ang bawat anomalya ay matutugunan at ang bawat may sala ay papanagutin sa batas. Sa ganitong paraan, ang investigasyon sa flood control projects ay nagiging mas credible at mas kapani-paniwala sa mata ng mga Pilipino. Hindi naglaon, lumabas ang balita tungkol sa umano'y panunuhol sa isang district engineer mula sa Batangas. Ayon sa ulat, ginamit umano ng ilang malalaking kontratista ang district engineer bilang bagman upang ipasa ang panunuhol sa mga opisyal na may kinalaman sa flood control projects. Mariing binigyang diin ng palasyo na kahit pa naging bagman lamang ang isang opisyal, kasabwat pa rin ito sa katiwalian. Ipinapaalala rin ng Pangulo sa publiko na dapat magsumbong ng anumang impormasyon kung may nalalaman silang anomalya. Ang direktang pagsusumbong sa Pangulo ay pinakamabisang paraan upang matukoy ang mga may sala at maisagawa ang tamang legal na aksyon. Kasabay nito, muling pinanindigan ng Malacanang ang mensahe na walang sino man ang ligtas sa pananagutan, kaalyado man o hindi. Lahat ng kasabwat, lahat ng may kinalaman at lahat ng nakipagkonspirasyon sa anomalya sa flood control projects ay sakop ng investigasyon. Ang mga ebidensyang inilalahad ng mga whistleblowers, lokal na opisyal o mamamayan ay titiyakin na masusing susuriin upang walang makalusot sa batas. Sa ganitong paraan, malinaw ang layunin ng administrasyon. Linisin ang sistema, panagutin ang may sala at ipakita sa publiko na ang gobyerno ay seryoso sa integridad, transparency at pananagutan sa bawat proyekto ng bayan. Ang mensahe ay simple ngunit matindi. Kapag may anomalya o katiwalian, may legal na kahihinatnan at ang bawat Pilipino ay may tungkulin na tulungan ang gobyerno sa pagtutok sa katotohanan.